Magandang gabi, no? Higit sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat mga kabayan. Mga kabayan, no, ang pag-uusapan natin dito, no, sa tungkol sa nababasa kong text, no, na sinasabi niya, no, na mali daw, no, mali daw yung pagkakilala ko kay no, Jesus, kasi ginawa ko daw Diyos. Kasi ang text ko kasi doon, no, ang comment ko kasi doon, na dito lang ako sa aking Diyos, no. Ako sinasabi ko na ang Diyos kong ano, no, hindi mahilig sa pira. Na ang sinasabi ko doon na hain at handog ay hindi ko ibig. Yun ang sinasabi ko sa kanila, na dito lang ako sa aking Diyos, no. Ang sinasabi niya ganito ang sinasabi niya, no, sa text, na mali na naman daw ako kasi ginawa kong Diyos ang Kristo. Di ba ganinyo alam mga kababayan na ang salita ng Panginoong Hesus Kristo ay nagmumula sa Ama? No, hindi ako Mesiyas. Hindi ako naniniwala mga kababayan na ang sinasabi niyong Kristo, kasi wala po akong Kristo. Ito po ang sabihin ko sa inyo, no. Matagal ko na sabi sa inyo, wala po akong Kristo, ang mayroon akong Mesiyas, no. So mga kababayan, ang sinasabi ng dakilang Diyos Ama, ang hindi naniniwala sa Mesiyas ay walang Diyos. Wala po talaga kayong Diyos kung hindi naniniwala sa Mesiyas, o pangunawaan nyo, no. Ganito ang sinasabi ng dakilang Diyos Ama, no, na marami po, no, ang naniniwala na may Diyos, no, pero ngunit hindi wala sila sa kanila ang Diyos dahil di po ito nila isinasa puso, no. Mga kabayan, upang maunawaan ninyo paano may sa puso niyo ang Diyos, o paano may sa puso natin ang ating dakilang Diyos, no, upang maunawaan natin to na talagang nakatiyak tayo na sa Diyos tayo. Unang-una po mga kabayan, dumalangin tayo araw-araw sa ating dakilang Diyos, no. Umaga at hapon, umaga at gabi, no. So ganito ang masasabi ko sa inyo. At lagi niyong ipabakla sa inyong puso, no, ang pusong bato, dahil po ito ay parating pinapatigas ni Satanas, no, ang ating puso. Araw-araw po 'yan, lagi niyo ipabakla sa tuwing manalangin kayo. So ito po yung gagawin, at hingiin po niyo sa dakilang Diyos Ama, no. Dumalangin kayo sa dakilang Diyos Ama, at dumalangin kayo sa Mesiyas, at dumalangin kayo sa banal na Espiritu. Ito po ang malaking problema ng karamihan, no. Kasi ang banal na Espiritu ito hindi paniwalaan dahil po ito nakikita, no, unang-una, no, sa mga INC, hindi po ito pinapaniwala na Diyos ito, no, dahil hindi talagang dito po tayo magkakaproblema, no. Ang pagkaalam niyo, naglilingkod kayo mga kababayan, no, lahat upang maunawaan ninyo, pag hindi po kayo marunong dumalangin sa dakilang Diyos Ama at sa Mesiyas at sa banal na Espiritu, pakatandaan niyo po ito, hindi po mapasa inyo ang Diyos, no. Ang sinasabi nga ng Ama rito, no, mayroon, naniniwala kayong may Diyos ngunit hindi ninyo, wala sa inyo ang Diyos. Ito po ang sinasabi. Karamihan sa mga tao dito, lalo sa religion, inano ko yan, no. Titingnan ko ang lahat ng puso ng may mga religion, no. Titingnan ko po talaga yan, kasi yan ang pinagulog sa akin ng Ama, yung mga puso ninyo, no. Puro puso ang tinitingnan ko sa isang tao, no. Lahat ng tao sa buong mundo, lahat ng kuan sa buong mundo, religion, tao, personal o ano man, no. Yan po talaga ang tinitingnan ko. Ayan po ang masasabi ko sa inyo, no. So marami po sa inyo ang naniniwalang may Diyos, pero wala po sa inyong puso ang Diyos, mga kabayan, upang manawaan ninyo. Ganito na lang, mayroon po kaming grupo, no, na sinalian. Hindi ko lang sabihin sa inyo kung anong grupo ito, no. Doon pumasok doon yung mayroong isa doon nagpakilalang napakagaling talaga sa Bible. Napakagaling po talaga, grabe, sobrang galing, no. So pinaniwalaan, kung hindi po nakita ang puso nitong taong ito, so ito akala mo po talagang maka-Diyos. Ito po yan, no. Napakagaling niya talaga, hindi ko lang sabihin yung pangalan nito, no. Sobrang galing po talaga, no. Napakagaling niya. Ngunit po ako po di po makalusot ang tao sa akin, kahit gaano mo kalupit sa Bible, gaano mo kagaling, hindi ka po makalusot sa akin, dahil unang-una tinitingnan ko yung puso kung totoo ba yung sinasabi mo, no. Pagtingin ko sa kanyang puso, wala doon ang Diyos, no, pero naniniwala siya talagang may Diyos, no. Kasi tinatanong ko sa Ama kung naniniwala ba itong tao na to sa na may Diyos. So sabi ng Ama, naniniwala sa kanya na naniniwala to yung tao na yun na mayroong Diyos, pero ngunit wala sa kanya ang Diyos. Ito yung karamihan, mga kabayan, upang unawaan nyo, no. So naniniwala kang may Diyos, ngunit ito ay hindi napasi. Paano ito sumapapa sa'yo? Dumalangin ka, ang Biblia po ay nagpakilalang may Diyos, no? Pero hindi po dito, magbasa ka lang ng Biblia, hindi po dito papasok sa iyo ang Diyos, no? So ito po ay gagawa ka ng
panalangin, no? Manalangin ka sa Diyos, no? Pag panalangin tapos manalangin ka sa Diyos na humingi ka ng kapatawaran, ito po yung sinasabi, no? Na og sa pare pa kumpisal, mangumpisal ka sa Diyos, no? Mangumpisal ka sa Diyos, hindi yung kung kayo man ay Katoliko, wag po kayo sa pare mangumpisal, sa Diyos po kayo mangumpisal. Ito po ang masabi ko sa inyo, no? Doon po isusuko nyo lahat ng inyong mga kasalanan. Ito po sa ating dakilang Diyos Ama. Pagkatapos nito po, no, ipabaklas po ninyo, no, ang puso nyong bato sa inyong mga dibdib. Bawat panalangin po niyo araw-araw, ipabaklas niyo yung pusong bato niyo sa inyong mga dibdib, no. Papalitan niyo sa dakilang Diyos Ama ng pusong laman, no, na maka-Diyos, makatao, no, matulungin at mauin sa kapwa, no. Ito po yung gagawin ninyo sa inyong panalangin, no, upang mapasa inyo ang banal na espiritu, ang dakilang Diyos Ama, ang Panginoong Hesus at ang banal na espiritu upang mapasa inyo po ito. Ipabaklas niyo po ang pusong bato, no, upang pumasok po sa inyo ang dakilang Diyos Ama, no? At ang Panginoong Hesus at ang banal na espiritu. So mga kabayan, lilinawin ko po sa inyo, pag hindi po naniniwala sa Mesiyas, wala po siyang Diyos, no? Itong sinasabi ng dakilang Diyos Ama. Kasi tinatanong ko na po ito sa Ama kung sa inyo lang po maniwala Ama, kung okay lang po. Hindi, no? Hindi. Pag pinaliwalaan mo ang Mesiyas na siya ay Diyos, mayroon ka ng Diyos, no? Mayroon ka na talagang Diyos, no? Ito po ang katotohanan. Pero ngunit, no, kahit sabihin mong maniwala kang may Diyos, no, idalanginan mo itong tatlo upang mapasayo ang banal na espiritu, no. So kailangan po na siyang puso ang banal na espiritu kasi ito po ang guide natin upang unawaan yung mga kabayan. Guide po ito, no. Ito po yung pumalit, no, kay Panginoong Hesus na pag-akyat niya sa langit. Ito po yung masasabi ko sa inyo. So yung nanindigan dyan na hindi Diyos ang Mesiyas, no, kasi wala akong Kristo mga kabayan. Mesiyas ang mayroon ako. Kasi ito ang sinasabi ng aking dakilang Diyos, no? Ang hindi naniwala ang Diyos ang Mesiyas, wala po talaga siyang Diyos. Kahit anong gagawin niyo po, kahit anong gagawin ninyo, wala po talaga kayong Diyos, no? Ito ang sinasabi ng dakilang Diyos. Pag hindi niyo pinaniwalaan na Diyos ang Mesiyas, ito po ang masasabi ko sa inyo. So, hinihikayat ko po, no? Dumalangin kayo sa tatlong ito upang magkaliwanag po ang inyong isip, no? Hindi kayo magiging mapagmalaki. Alam niyo po ba ang taong walang Diyos, mapagmalaki ito, no? Mapagmalaki ito. Alam mo, so ito lang mapagmalaki, ganito yan. So, pag hindi rin ito kumikilala ng ibang tao kung hindi yung membro lang nila sa kanilang religion, no? So, ganun po yan, no? Ito po yung mga taong mga walang Diyos, no? Wala po to. Walang guide ng banal na espiritu ito. Ang pagkaalam kasi nila, naglilingkod sila sa Diyos, no? Itong hindi naniniwala sa Mesiyas na Diyos, no? Ang pagkalam naglingkod sila sa Diyos, no? Sinungaling itong mga to, no? Sinungaling po talaga ito yung sinasabi ng dakilang Diyos Ama, no? Yun ang katotohanan, no? So ito, masabi ko sa inyo, ito po yung malinaw, no, na dapat tayong dumalangin araw-araw o umaga at gabi man o tuwing gabi lang nasa inyo yan, o tuwing umaga ba, basta't manalangin tayo araw-araw at lagi nating pabaklas sa ating dakilang Diyos Ama ang bato na puso lagi, dahil araw-araw po itong pinapatigas ni Satanas, no, upang munawaan nyo. So mga kabayan, dito na naman tayo sa religion, no? Ito po ay mahigpit na pinagbabawal talaga ng dakilang Diyos Ama. Noon pa to, umpisa pa lang ako ng vlog, pinagbabawal to mahigpit, no? Ang religion. Bakit po? Dito po hindi nagkakasundo ang tao, kanya-kanyang kampihan, no? Kung saan kang sikta napunta, doon ka kakampi, no? Dito po ang sabi nating hindi talaga magkakaintindihan. Ito sinasabi ng dakilang Diyos Ama, hindi po talaga magkakaintindihan basta may religion, dahil po kanya-kanyang kampihan po ito, no? So, ngayon, ito na masabi ko sa inyo, no? Kayong may mga religion, hindi nyo kayang kuan yan, no? Hindi nyo kayang iwanan yung religion nyo. Ang gagawin nyo po mga kabayan, wag na po kayong maniniwala, mamimili kung anong klaseng religion ang kausap ninyo, no? Ituring yung kapatid yan, dahil yan ang sinasabi ng dakilang Diyos, no? Lahat ng kaharap ninyo, kahit sinong klaseng tao, masama o mabuti, ituring ninyong kapatid yan. Kapatid po talaga yan. Ituring po ninyong kapatid lahat yan, no? Wala pong pinipili dito, no? Sa sinasabi ng dakilang Diyos, no? Kasi ano po nga no? Tayong lahat, no, ay magkakapatid. Tayong lahat ay ginawa ng ating dakilang Diyos Ama upang maunawaan ninyo, no? Wala po tayong pipiliin, no, masama man o mabuti. So ang hindi pinagbabawal lang ng Ama dito na no, upang malaman ninyo itong mga demonyo at Satanas, no, itong mga mangkukulam at mambabarang, ito po yung hindi tao, no? Hindi po kayo dapat dito makipag kaibigan. Hindi po kayo dapat makipag
kausap, no, kasi ito pinagbabawal to ng dakilang Diyos Ama dahil dito tao, itong mga mababarang at mangkukulam, kung kilala nyo ito po ay bawal kausapin ito dahil po ito ay hindi tao. Makipag-usap lang po kayo kahit gaano kasama ang tao, basta't ito po ay mga kapatid pa rin natin ito, maliban sa mababarang at mangkukulam dahil ito tao, sinabi ng dakilang Diyos Ama, bawal dito makipag-usap. Ito lang po ang hindi pwedeng kausapin, hindi pwedeng pakitunguhan. Ito po yung mga mababarang at mangkukulam. So mga kabayan, sa bagay mga kabayan, ito po yung masabi ko sa inyo, iilan-ilan na lang ito, no? Kasi sa itong mga ganitong klaseng demonyo, no? Itong mambabarang mangkulam, ilan-ilan lang po to, hindi na to ganun karami tulad dati noong hindi pa pinagkulob ng dakilang Diyos Ama ang kanyang kapangyarihan, no? Ngayon kukunti na lang ito sila dahil yung iba nagsasawa na kadalal nito na laging nababaklas ang kanilang kapangyarihan, no? Pati ang aswang po mga kabayan, ang aswang sa panahon ngayon, ito kung naniwala kayo sa aswang kasi napakarami ito, no? Noon pa, no? Kasi kaya nga ako nasabi ko na napakarami ito kasi napakaramihan dito sa amin, no? Ngayon mga kabayan, ang mga aswang dito sa amin wala na nang natitira dahil ito ay pinabaklasan ng dakilang Diyos Ama ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan nito mga kabayan, yung kuyabog nito, yung parang ibon nito sa loob ng katawan, yun ang pinabaklas ng dakilang Diyos Ama. So dito mga kabayan, dahil sa alam ko nga kung sino yung mga daming kapitbahay namin dito na aswang, no? Kilala ko sila kasi tanong ko sa ama kung sino sila, no? Mga aswang sila, no? Binaklasan ko ng pati nga may restaurant sa amin dito mga kabayan, puros aswang, no? Dito sa amin ang mga tao dito, nakain pa nga ako dito ng karneng tao, no, nung bago kami dito dumating, no. So sasabi ko sa inyo, ang mga aswang dito sa amin wala na silang kapangyarihan, wala na sila yung kasi pinabaklas ng ama yung kuyabog. Ito yung pinakakapangyarihan ng aswang mga kabayan, yung kuyabog, no, yung parang inakay ng ibon. Ito yung kuyabog, no, parang inakay ito ng ibog sa loob ng katawan ng aswang. So wala na yan dito sa amin kasi binabaklas ng lahat ng dakilang Diyos Ama, no. So ito po yung masabi ko sa inyo, lahat ng uri ng kasamaan pinabaklas ng dakilang Diyos Ama. So ilan lang yung natitira sa mundong ito, no. So kung mayroon man ditong natitira, iilan-ilan lang ito upang maunawaan ninyo, no, sa ganitong mga pangyayari. So mga kabayan, babalik po tayo, no? Babalik po tayo dito sa sa ating pinag-uusapan tungkol po ito sa kaligtasan, no? So ito, ganito po yung masabi ko sa inyo, kung maaari lang po, wag na po kayong mag-religion upang wala pong di po magkaroon ng komplikado ang ating pagkatao, no? Babatiin natin kung Katoliko o Iglesia o ano man. So ito ang ibig sabihin ng dakilang Diyos Ama. Wala tayong kinikilala basta't walang religion, wag kapatid tayong lahat. Ayon po ang katotohanan. Ngunit po pag may religion po, hindi po tayo magkakapatid tayong lahat, no? Yan ang sabihin ko sa inyo dahil kanya-kanyang grupo ito, kanya-kanyang kampihan. Ito po ang sinasabi ng dakilang Diyos, no, natin. Upang maunawaan ninyo mga kabayan, kailangan talaga ang religion, wala yan, no? So ganito, balik tayo, no? Babalikan ko yung sinasabi ko na naniwala daw na ako na Diyos ang Kristo. Kayong ako kasi ang sinasabi ko sa text ko na hindi ko ang sabi ng Panginoon, Mesiyas, na hindi ko ibig ang hain at handog, hindi ko ibig, ang ibig ko maging maawain kayo. Sinabi niya sa akin kaagad na naniwala akong Diyos si Kristo, naniwala akong Diyos si Kristo. Wala akong Kristo, Mesiyas mayroon. Pero ito sasabihin ko sa inyo na ang sinasabi ng Mesiyas ay nagmumula sa Ama, no? Kaya ang sinasabi ng Mesiyas, pag tinitingnan mo siya ang salita, ay wala ka, hindi po talaga, hindi ganun, no? Ganun kababaw yung tingin mo sa Mesiyas. Ang pagkala mo ang sinasabi ng Mesiyas ay siya mismo ang salita. Kaya sabi ng Mesiyas, ang lahat ng sinasabi niya ay nagmumula sa Ama. Kaya pag naniwala ka ang Mesiyas na nagsasalita, anong sinasabi ng Mesiyas? Kung susundin mo, di mo susundin ito, dahil pag tingin mo ito tao, sarili niya yung sinasabi niya, ay diyan ka nagkamali, diyan ka hindi talaga maliligtas. Dahil pag di mo pinaniniwala ang Mesiyas, wala kang kaligtasan dahil ang lahat ng sinasabi ng Mesiyas ay galing sa Ama at saka ang Mesiyas ay Diyos, no? Kung hindi ka naniniwala ang Diyos ang Mesiyas, mga kabayan, sayang yung pagpunta-punta nyo ng sinasabi nyong kapilya. Sayang po lahat yan, no? Sa totoo lang, no? Ang bagsak po dyan natin ay kapahamakan, no? Ito po yung masabi ko sa inyo. Kung pinanindigan niyo po na ang Mesiyas ay tao, ay ito po ay malaking malaking kamalian. So mga kabayan, kung sabihin po kasing Kristo, no? Kristo, tao po talaga mga kabayan. Kahit sa akin mga kabayan, kasi sa tanong ko sa Ama, ang Kristo po talaga ay tao. Ngunit pagdating po sa Mesiyas mga kabayan, ay Diyos po ito. Ito pong masabihin ko sa inyo mga kabayan, kay Mesiyas ang banggit dito, upang unawaan ninyo, no? Kaya Mesiyas ang banggit dito kasi kasama na yung buo nito mula sa Espiritu.
ng Mesiyas at ang Kristo nitong katawan ay Mesiyas ang banggit para buo ito, no? So hindi po Kristo ang banggit dito pag kasama na yung Espiritu, no? Mesiyas po talaga. Kung Kristo lang po, tao po talaga. Kung Kristo lang ang banggit nyo, tao po talaga. So wala po kayong kaligtasan dahil naglingkod po kayo sa tao. Banggitin nyo po ito ng general ang Mesiyas po. So sa inyo, mayroong nagsabi sa akin dyan, no, na sa ganito sa Greek, no, sa Greek daw sa ganito sa kuan, ganito daw ang banggit, no, Jesus ang kuan daw ang tawag nito, ang katumbas daw ay Mesiyas, no. Hindi po, dahil ang sinasabi ng dakilang Diyos Ama, no, ang sinasabi ng dakilang Diyos Ama, ang Mesiyas po ay Diyos ang kuan niya, Diyos ang tawag nito, kahulugan, no, ibig sabihin transition, Diyos ang Mesiyas ang transisyon. Samantala ang Kristo po, Jesus po ang transisyon, o Jesus Kristo po ang translation. Ito po ang sinasabi ng dakilang Diyos Ama. So malayo mga kabayan, no? Sa pag-aaral niyo yan, ang equivalent ng Mesiyas sa inyo ay Kristo. Hindi po. Ang sinasabi ng dakilang Diyos Ama, ang equivalent ng Mesiyas ay Diyos po, hindi po Kristo. Ngunit ang Jesus po, ang equivalent ay Kristo, at ang Kristo ang equivalent ay Jesus, no? So ganun po, no? Ito pang maunawaan ninyo. So mga kabayan, sana po maunawaan ninyo to, no, lahat ng sinasabi ko, no. Magsikap po tayong hindi lang tayo marunong kumilala sa Diyos, kasi ito yung sabi ng Ama, ito yung problema ng mga tao ngayon, no. Kilala nila di akuan nila ako, no, naniwala sila sa akin. Ito yung sabi ng Ama, naniwala daw kayo, no, sa kanya, ngunit hindi wala kayo sa kanya, no. Kasi naniwalang mayroong Diyos, ngunit wala sa inyo ang Diyos dahil hindi po kayo dumadalangin dito, no. Mga kabayan, ang pagbabasa po ng Bible, hindi po ito kaligtasan, kundi ito guide po, no, guide lang po na may Diyos. So pag nagbasa ka, alam mong may Diyos, lagi kang dumadalangin dito, no? Nalalaman niyo po ang Mesiyas nung lagi siyang nanggagamot, mga kabayan, nung sa panahon niya, no, nanggagamot siya, nangangaral, o pag maunawaan ninyo, nanggagamot siya, nangangaral, no? Bumubuhay siya ng patay. Tapakatandaan po nyo ito. Ito po yung katotohanan, no? Ito yung katotohanan. Ilang beses ba nanalangin ang Mesiyas, no? Sa tuwing siya ay nangangaral, no? Di ba kusa ang iniwanan, no? Mayroon pang 2 beses o 3 beses, no? Biglang iiwan niya yung kanyang apostoles, no? Upang pupunta siya sa isang lugar na tahimik, no? Dumalangin sa dakilang Diyos Ama, no? Alam niyo yun kasi kuhan kayo sa Bible, no? Mga bihasa kayo sa Bible. Alam niyo yun, ganitong sitwasyon, no? So mga kabayan, ang paglapit sa dakilang Diyos, hindi lang sa loob ng isang araw na isang bisis, no? Kung formal, dumalangin kayo rito ng formal na sa dakilang Diyos Ama umaga at gabi, no? O ilagay nyo sa formal. Pero kung matapos po kayong panalangin, mga kabayan, huwag nyo pong iwaglit sa inyong isipan ang dakilang Diyos Ama minuto-minuto, oras-oras, araw-araw. Ganito po yan, ganun po yan. Kaya nga nakalagay yan sa Bible, ibigin mo ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa, buong lakas mo ang dakilang Diyos Ama, at ibigin mo ang kapwa mo tao. Ito po yun, no? Bakit, no? Bakit nasabi ito ng dakilang Diyos Ama? Dahil po ibigin natin ng kapwa tao, kasi po hindi po talaga tayo maliligtas, mga kabayan. Hindi po natin ibigin ang kapwa natin tao. At higit sa lahat, mga kabayan, ito po yung nakasabi sa Bible, no, kung iniibig mo ako, no, ibigin mo ang kapwa mo tao, no. Kasi kuan, mga kabayan, no, sinungaling ka rito kung iniibig mong Ama na hindi mo nakikita, ay paano pa ibigin mo yung hindi mo nga iniibig yung mga kapatid mo, no? Ay ibig sabihin ng kapwa mo tao na lagi mo nakikita. So isa kang sinungaling dito, no? So ganun po ang ibig kong mangyari. Ang ibig ng mangyari ng dakilang Diyos, hindi sa akin po, hindi ibig ko pong, hindi ganito po ang no? Ang ibig ng dakilang Diyos, ibig mangyari, no? Hindi sa akin. Ganun po ang upang munawaan ninyo, mga kabayan. So mga kabayan, no, hanggang dito na lang po, no. Magandang gabi, no, sa inyong lahat, na magandang gabi po. Hisa sa dakilang Diyos sa inyong lahat, mga kabayan.